Bumagsak na sa kamay ng mga otoridad ang suspect na pinangalanang Pantollana. Si Pantollana ay matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa pagkakasangkot sa malawakang scam. Ayon kay PNP Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, nagtago ang suspect at pamilya nito sa Indonesia dahil sa 15 warrant of arrest sa kasong estafa at syndicated estafa na inisyu ng korte laban sa kanya. Subalit sa tulong ng Indonesian Police, naaresto ang suspect at naiuwi ng CIDG sa bansa. We just implemented a warrant, various warrants actually, several warrants, tens of warrants against Mr. Pantollana, who is involved, who was accused of scamming, duping several persons of large amounts of money since last year pa. Last year pa ito ng mga warrants at naabutan natin siya sa Indonesia na. With the help of the Indonesian police, we were able to arrest him and have him extradited. Modus operandi umano ng grupo ni Pantollana na manghikayat ng mga nais mag-invest at mag-junket sa casino na mayroong malaking tubo ng pera. Sa una, ibibigay ang pangakong malaking tubo upang mahikayat pa ang mga biktima na maglagak ng mas malaking halaga. Ang sinasabi ng ating yung mga scammer na yan, magbigay kayo ng pera sa amin at tutubuan namin ng 15 to 20% monthly or double your money in 5 months. Anything more than that, anything better than that. Isa sa mga biktima nagsabing nasa 315 million pesos ang nakuha ni Pantollana sa kanilang grupo. Nakilala ho namin siya through another, sa ibang tao po syempre. In-offer po kami na merong magandang investment nga po sa junket, na merong magandang kita. So kami naman dahil negosyante din po, chinek naman namin nung una kung talagang merong existing na junket, which is totoo naman, meron naman kaya kami nakumbinsi po na mag-join kasi sa pagkakaalam po namin, legal po. Only later to find out na Ponzi scheme na pala. Yung pala yung ini-invest namin, yun na yung ginagamit nilang pambayad doon ng mga interes na ipinangako po nila buwan-buwan. O, yung pala, wala na hindi na po pala nag-e-exist yung sarado na pala yung mga junket house. Ayon sa CIDG, nasa $68 million ang natangay ni Pantollana sa kanyang mga naging biktima. Paalala ni Brigadier General Torre sa publiko, huwag basta maniniwala sa iniaalok na investment na mayroong malaking kita, lalo na ngayon na mayroon pa silang namomonitor sa bansa na kaparehong modus na ginawa ni Pantollana. Yeah, most likely siya ang head at marami ang nagtuturo at indicators na nagsasabi na siya talaga ang punot dulo ng lahat ng ito. May mga satellite ito na umaandar na sa tingin namin hanggang ngayon ay tumatakbo pa. Kaya nga, I'm taking this opportunity, I'm taking this time to warn the public. Pag mayroong nagbigay sa inyo dyan at minensyon ang pangalan nito or iba pang mga pangalan na magbibigay ng 15 to 20% monthly na interest, huwag na po kayong sumali. Mawawala lang ang pera niyo. Si Pantollana ay mananatili sa detention facility ng CIDG habang hinihintay ang commitment order ng korte kung saan ito ikukulong, bunsod ng 2 kasong walang piyansa na kinakaharap nito sa Baguio at Iligan City. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.